Tibay ah. Ayan, so pray muna tayo. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa oras po na ito na kami po ay papasimulan nyo na naman po kami, Lord God, ng mga bagong bagay, Panginoon. I pray, Lord, sa aming pong pag-aaralan, Panginoon, mas matututo po kami at malilinawan po kami, Lord God, kung paano po namin dapat kaharapin, Lord God, yung crisis. Baging, Lord God, meron pong mga kaparaanan, Lord God, na iyo pong inilatag, Panginoon, sa amin. And Lord, ito po ay aming magagawa, Panginoon, or Lord, we will choose, Panginoon, sa mga ways po na ito. Base doon, Lord God, sa amin po mga kinakaharap na Christ. And then, Lord, we will make a way out. You will make a way out for us, Panginoon. Salamat po, Panginoon. So, po namin ito itinataas, Lord, sa pangalan ng Jesus. Amen. So, tapos na po tayo dun sa 5. Tayo po ay nasa 6 to 10. Ano po? So, ngayon po, pag-aaralan po natin is yung number 6. Ano yung nakaraan po pinag-aralan natin is do not look on what you have, do not look on what you don't have. Ano? Tignan mo daw yung mga bagay na meron ka at wag bagay na wala ka. Ano? Yan. So, yung pang-anim naman daw po, study what you have. Yan. Nawawala yung aking mic. So, sabi daw po doon, study what you have. Ano, tignan mo daw, pag-aralan mo daw, busisiin mo daw yung mga bagay na meron ka. Ano po? So, saan po ito nabanggit, Brother June Chris? Yan, meron pang halimbawa po dito, si Miles Monroe. Isang verse sa Bible. Ano po? Yan, ito daw po yung nakasulat sa Matthew 15 to 34. And Mark 6 to 38. Sabi dito, yan, when Jesus' disciple told him about the food crisis, yan, they had more than 5,000 people needed a meal. What did Jesus ask them? He said, how many loaves do you have? Ano, naalala niyo po ba yung kwento nung 5 loaves ba yun, Queen? 5 loaves and 2 fish. Yan, 2 fishes, hindi 2 fish. 2 fishes. Yan. So, kung titignan nyo yung mga, kung alalahin yung kwento, ang ginawa ni Jesus is tinignan niya kung ano yung meron sila. Ano, at ano pang ginawa ni Jesus? Ano, binusisi niya, tinignan niya na mabuti kung paano niya mamamaximize, magagamit yung, kung ano yung meron siya. So ganun nga ginawa ni Jesus. No, nung nagkaroon daw ng crisis, food crisis, parang, when we say food crisis, parang bitin do sa pagkain. 5,000 tapos 5 tinapay lang, 2 isda lang. Ano? So, ang nangyari daw, ayan, what did Jesus ask them? He said, how many loaves do you have? Gaano daw karami yung tinapay na meron tayo? So, starting with what they had, a few loaves of bread and a few fish. No, meron lang daw iilan na tinapay at iilan lang din na isda. So, ginawa ni Jesus multiplied enough food for everyone. Doon na alam natin sa kwento na nagkaroon ng miracle. At napakain yung 5,000 na tao. 5,000 lalaki. Yun, in-emphasize natin. 5,000 lalaki pa lang yun. Wala pa yung mga girls, na siguro kasama rin doon. So, what they had already was enough for him to use. So, ganito daw po pala yung nangyari. Yung mga bagay na meron sila is enough na pala para dun sa kanila. They had more than enough. Miraculously, they rose above the crisis of the moment. Nung sila, tinignan nila yung mga bagay na meron sila, biglaan na lang parang sakto, doon sa crisis na kanilang kinakaharap. Yung 5 tinapay lang at 2 isda, parang kung titignan natin parang bitin. Pero sa paningin ng Lord, sakto yun. Kung tayo man daw po may kinakaharap na crisis, tignan daw natin yung mga bagay na meron tayo at busisiin natin dahil ang tingin natin siguro bitin. Pero ang tingin ng Lord, sakto yung bagay na yun para sa iyo upang ikaw makaangat ka dun sa crisis. Kailangan mo lang daw is
magtiwala sa Panginoon. Yan. So next is, yan. So what do you have? Ano ba yung meron ka? So yung tanong daw ni Miles Monroe dito, what do you have? Anong meron ka? So study it and bring it to Him. Katulad ng ginawa ni Jesus doon sa kwento, tinaas niya yung bread tapos binilas niya, Lord, salamat po, Panginoon, sa tinapay at sa isda. And then nagkaroon ng miracle, napakain ng Lord yung 5,000. Ano? So, sabi dito, study it. Busisiin mo daw kung ano yung meron ka. Tignan mo daw kung ano yung meron ka. Kapag yung crisis, dumating yung crisis, tignan mo daw kung ano yung meron ka. Maganda yung halimbawa ni ni Miles Monroe. Bring it to Him. Ibigay mo raw ito sa Panginoon. Itaas mo daw ito sa Panginoon. Study your possession. Tignan mo daw yung mga bagay na meron ka. Pag-aralan mo daw yung mga bagay na natural sa iyo. Ano yung mga nakamtan mo. Study your experience. Isa rin yung experience. Yung mga karanasan na meron ka, study your experience. Study your possession. Ano yung meron ka? Meron kang sasakyan? Meron kang bahay. Hey God, meron kang, kahit anong meron ka. Meron ka sigurong cellphone, yan. So, maraming kaparaanan, upang tayo po ay makapag-arise doon sa crisis na kinakaharap natin. At minsan, yung sagot is yung mga bagay din na meron tayo na akala lang natin is bitin. Minsan ganoon lang ang thinking ng tao, akala natin bitin. Pero ang thinking ng Lord doon, sakto yun para sa atin. Sabi dito, study your possession, study your experience, study your relationship. Until you bring what you have to Him, He cannot use it. Yun naman daw pala. Katulad ng ginawa ni Jesus nung siya po ay nagpakain ng 5,000 na lalaki. Lalaki, yan. Tapos, itinaas niya sa Panginoon, pinagpasalamat niya. Eventually, napakain ng Lord yung 5,000 na iyon. Sobra pa. As long as hindi daw po natin ibinibigay sa Lord yung mga bagay na meron po tayo, itinataas sa Lord. Ang Lord daw, hindi daw ito magagamit para tayo is ibigyan ng way out doon sa crisis na meron tayo. So, in what way po natin ito dapat gamitin, Brother John Chris? Sabi doon, katulad ng ginawa ni Jesus, Lord, sa'yo po ito. Salamat po, Panginoon. That way, ang Lord na ang bahala. So, next is, isa pa pong alimbawa po ni Miles Monroe. Yan, when Joseph was in prison, he do not have much. Nung si Joseph daw po ay nakulong. Wala siyang kahit ano. Tama ba? Kapag nakakulong ka ba, meron ka bang kahit ano? Di ba wala? So, kung titignan po natin sa kwento po ni Joseph, wala siyang kahit ano, wala siyang pag-aari, wala rin siyang kaibigan siguro on that time. Wala siyang possession. Siguro may experience siya. Yan. But he took what he had. Ginamit niya daw kung ano yung meron siya. Ano po yung meron siya, Brother John Chris? Ang meron daw si Joseph on that time is his ability to interpret dreams. Naalala niyo po ba yung kwento? Si Joseph daw na naginip. Hindi pala si Joseph. Yung hari ba yung parao? Yung Pharaoh, hari. O yung na lang, yung boss nila. Yung later na lang nila. Alam ko hari yun eh. Yung teacher dyan, di nyo alam. Yan, yung hari daw po na naginip tapos, anong sabi? Hindi, Pharaoh, naalala ko na. Yan yung Pharaoh na naginip. Meron daw pitong baka na lumabas dun sa dagat. Malulusog. Ang tataba daw. Tapos meron daw yung sumunod naman daw na lumabas, meron daw lumabas na mga baka yun baka dun sa dagat. Tapos kinain yung mga malulusog na baka. Tapos sininterpret ni Joseph, ayun yung naging niya. Ayun yung meron siya. Tandaan po natin ito. Yun yung meron siya on that time. Wala siyang possession, wala siyang siguro
Wala siyang, hindi, nakakulong nga siya, wala siyang possession, wala siyang kahit ano. Ang meron lamang siya is ability to interpret dreams. In that way, yan is, nagamit niya iyon, doon sa sitwasyon, doon sa crisis na kinakaharap niya. Ano yung crisis niya, Brother John Chris? Nakakulong siya. Nakakulong siya. Yun yung crisis na kinakaharap niya. Tapos, ang ginamit niyang doon sa crisis na kinakaharap niya is yung interpret dreams. Ano po yung nangyari nung na-interpret niya po yung dreams ni Pharaoh? Di ba pinamahala siya doon sa parang next to next to Pharaoh siya eh. Siya yung namahala doon sa kayamanan ng Pharaoh. Ano po? So, yan. So, his ability to work hard and his limited relationship. Yan. And sabi dito, and God turned them into freedom and more. Yung ability niya daw po na mag-interpret ng dreams, naging way daw ito upang yung kalayaan, dahil nga nakakulong siya, dahil na-interpret niya yung dreams nung Pharaoh, naging way yun upang makalaya siya. At hindi lang siya makalaya, bagkus nagkaroon din siya ng mga mataas na katungkulan. Ano man tawag sa kanya? Basta siya eh. Parang na siya eh, second to the king. Parang siya na yung namamahala dun sa kayamanan. Siya yung parang nagba-manage ng kayamanan. Parang House of Representative. Hindi. Yan. Sino? Spokesperson. Yan. So, ganun yung naging katungkulan niya, dahil ginamit niya, nakita niya kung ano yung meron siya at ginamit niya yun doon sa kinakaharap niyang crisis. Tapos naging way yun upang makalaya siya doon sa crisis na kinakaharap niya. At hindi lang makalaya, nagkaroon pa siya ng mataas na katungkulan doon sa Pharaoh. Yan. So, Joseph had relationship with the baker and the cupbearer. So, as it turned out, one of those relationship was a very important one to have. Isa din daw po ito, nagkaroon daw siya ng relasyon dun sa sa baker and the dun sa cupbearer. Yung isa doon nagsalita sa hari. Meron pong isang tao po. Meron pong nagngangalan Joseph na nakakulong po sa kulungan natin. Na nakaka-interpret ng dreams kasi nga on that time hindi ma-interpret ng mga matawag sa kanila? Ng mga manghuhula, nang nang-interpret ng mga dreams ni Pharaoh. Hindi nila ma-interpret. So, si Joseph, yung tinawag kasi nga isa doon sa baker, sino ba yung nagsabi? Si baker ba? Si cupbearer? Yan. So, isa doon sa dalawa, yung nagsabi sa hari na meron pong nakakulong doon na kayang mag-interpret ng dreams. Then eventually, yun yung naging way upang si Joseph makalapit doon sa Pharaoh. Yan. So, next po is, tapos na? Tapos na. So, ganun daw po pala yung nangyari kapag tinitignan natin yung mga bagay na meron tayo at binubusisi natin. Katulad ng nangyari kay Joseph. Dahil ang ability niya is to interpret dreams, naging way niya yun upang makalabas siya dun sa crisis na meron siya. Next po is yung number 7. Look for potential of your resources. Look for the potential of your resources. Tignan mo daw yung mga bagay na pwede kang makakuha ng resources. So next po is, yan. So by studying what you have, katulad nga ng pinag-aaralan, sa pag-aaral daw po ng mga bagay na meron po tayo, yan, you can look at it with fresh eyes. Fresh eyes, pwede mo daw ito makita ng naked eye. Pwede daw natin ito makita ng naked eye. Even if it seems to be very limited at first, you can discover the potential uses of what you have. God created you to be a kingdom bringer, someone who is supposed to manage a piece of the kingdom of God on earth. He did not give you religious rules and regulations. He gave you resources. He gave Adam a dominion, and He has given you domain as well. So,
tignan daw po natin yung mga bagay na merong potensyal na kung saan pwede po natin magamit upang tayo po yung makapag-arise doon sa crisis. So, your territory of dominion may or may not include actual land. It includes whatever you have a legal rights over. In kingdom terms, your legal rulership is by privilege and delegation because of your relationship with the king. Ano po? So, maaari daw po ito yung mga bagay na meron tayo na kung saan pwede nating gamitin bilang resources. Kung meron po tayong, kung meron tayong financial crisis, meron tayong sasakyan, pwede nating gamitin bilang way upang siguro mag-do ng business, ipa-hire, ang tawag doon? Pang travel. In that way, nakikita natin na may potential na resources dun sa kung ano yung meron tayo. Ano po? Alam ko may halimbawa po dito. Yan. So sabi dito, to make it possible for you to carry out the management mandate that started with Adam, not only will the king multiply your resources whenever he needs to, he will show you the hidden potential in the resource. Yan, in the resources you already have. Yan, with the widow and Seraphat, the resources she already had were very limited indeed. So, ito po yung kwento nung kay Elijah. Ano po? Nung sa may balo, pinapunta siya ng Lord. Meron ka matatagpuan na balo doon. Ano po? Yan. Sabit. Yan, all she had was a jar with one small handful of flour in it and a jug with a little bit of oil left in the bottom. So, yun daw po yung nakasulat sa Kings 17, verse 7 to 16. That wasn't much for Elijah, God to work with. But what potential it had. Every day, Elijah had supper with the widow and her son, and every day, some more food came from the meager supply. Ano po? Ayun nga, katulaga nung nangyari sa kwento, sabi si Elijah, nakituloy dun sa balo. Nakita niya na, parang iilan na lang. Ano po yung supply ng food na meron itong balo. Ano po? Ito pong widow po na ito. But, ngayon nangyari, alam naman po natin yung kwento. Uy, thank you bro. Alam naman po natin yung kwento na yung hindi na uubos na supply ng oil. Ano po? Nung, alam niyo, yan, inom lang po ako tubig. So, naging way po 'yon ng Lord upang ito pong yung widow is yung resources po na yun, yung potential po na yun, naging way po yun upang siya po ay makapag-arise dun sa crisis. Ano pong meron siyang crisis? Siguro may financial crisis siya. Kaya food crisis. Na kung saan kung ano yung meron siya, naging way po yun upang siya po ay makapag-arise po doon. Yan, sabi po doon, ito rin po halimbawa po ni Miles Monroe. Sabi niya po dito, I have seen a widow near the airport in Nassau, who has found the potential of one of her primary resources, which is her car. She drives it to wherever constructions crews are working, and she sells lunches and snacks to the workers out of the trunk of her car. She has put 3 of her children through school by making the most of her limited resources. She saw the potential of an empty car trunk and her ability to prepare good tasting food. Ano po? Yun nga, katulad po nung yung inahalimbawa po natin kanina. Nakita mo may potential yung parang pansin mo na parang ang sarap po magluto.
Masarap po magluto. Ano, magaling siguro. Pwedeng magkarinderya. Yan, o kaya, tapos nakita mo na parang meron kang way upang ma-prepare yung potential na meron ka. Ano po, in that way, maging way of resources na kung saan pwedeng magamit upang makapag-arise dun sa crisis. Yung halimbawa dito ni Miles Monroe, meron daw siyang 3 anak na pinag-aaral. Kahit na limited lang yung resources nung widow, siguro napapag-aral niya ng maayos yung kanyang mga kids. So, yan. So, what are your resources? What is the potential of your resources? Ano daw po yung mga resources na meron po tayo? Siguro, magaling tayo mga likot. Ng mga bagay-bagay, mag-ayos ng mga bagay-bagay, kaya magpokpok. Sideline construction pala. Yan. O kaya mag-ayos ng mag-company. Ano po? O kaya magaling tayo sa computer. Ano po? Manghack. Hindi. Yan, siguro may alam tayo sa computer, mag-ayos ng o kaya mag-update, mag-install ng Windows, ano? So, pwede daw po yun, potential resources daw po yun. So, ano pa po yung mga potential resources na meron po tayo? Kung meron tayong, kung meron tayong sasakyan, pwede daw po yun. Minsan po, ginamit po nila pastor yung kanya sasakyan. Nung sila po ay, parang nag-try sila ng business na magtinda ng manok, ano? Kasama po nila Sister Gina. Kasama po ako dun eh. Parang, yun, potential po. May potential po dun eh, kargador. Ako po taga-buhat ng manok. Yan. So, ayun nga. So, naging way yun upang makakuha ng resources kahit na limited lang. Ano po? So, nakikita niyo po yung potential ng isang bagay. Ano po? Meron kang mapapagkunan ng resources doon sa mga bagay na meron po tayo. Na po? Yan. So, yung mga magagaling daw po magluto dyan, magluto na. Maganda daw po ng breakfast. Yan. So, next po. Number 8. Oh, 3 na lang po. So, number 8 daw po, see beyond the norm. Ano po? Tignan daw po natin dun sa mga bagay, tignan daw po natin yung ginagawa ng Lord dun sa crisis. Ano po? Yan, you have got to get used to keeping your eyes wide open. A crisis is a wonderful time to learn to see beyond the normal human culture you live in. No? Kapag may crisis daw, hindi daw po ito yung moment upang tayo daw po yung mag-alala. No? Bagkus ito daw po yung moment upang tignan natin kung ano yung ginagawa ng Lord dun sa panahon na iyon. Tignan natin kung ano yung sinasabi ng Lord sa atin. Ano po? Yan, seeing beyond the norms. When we say seeing beyond the norms daw po, ito daw po yung tinitignan mo higit pa dun sa normal na level. Bago tinitignan mo kung paano tignan ng Lord yung kinakaharap na meron ka. Ano po? Yan, seeing beyond the norms involves laying hold of kingdom's principle. It involves rediscovering the kingdom of God. Ano po? Yan, living a part of the kingdom of God is quite different from your everyday non-kingdom existence. The kingdom of God is beyond the norm. In the kingdom of heaven, here is what considered normal. Ito daw po yung mga normal sa kaharian ng Panginoon. So, ito po yung, hindi po yung normal na sa tao. Bagkus yung normal dapat po sa kingdom citizen. Ito po yung normal daw po dapat sa atin. Ito daw po yung dapat nakikita natin. Ano po? Kapag tayo po ay merong crisis siguro na kinakaharap. Yan, una daw po, the king is sovereign. He is creator. He is in charge of everything and everywhere. Tatandaan daw po natin ito na ang Lord daw po ay ang namamahala sa lahat ng bagay. Siya ang naglikha.
Siya ang siya ang bahala dun sa lahat ng bagay. Ano po, kapag nandito daw po tayo, ito daw po yung normal sa atin. Yung crisis kaya nating malampasan. Ano? Pangalawa daw po, the king chooses his citizen. Citizenship in the kingdom is a privilege. Ano? Ito daw po yung normal po sa atin. Ikaw daw po ay citizen ng kingdom ng Panginoon. The king is the source of all delegate authority, and he delegates authority to his subjects. Ano po? Ang Lord ang nagbibigay sa atin. Yan. Pang-apat daw po, the king governs his kingdom with complete righteousness. Ano po? Ang Lord daw po ay namumuno sa kanyang kaharian sa katuwiran. Ito daw po yung mga normal po sa atin. So, as a citizen po ng kingdom of God, we live also in righteousness. So, he conveys his will, intents, desires, and purposes to his citizens. Ano po? Maski daw po yung kung ano yung mga kaparaanan na makalangit, ano yung normal sa kingdom of God, ano yung culture ng heaven, is yun yung normal po sa atin. Ano po? Kaya, ngayon pa lang po, kaya po ngayon is nagkakaroon tayo na, siguro may church gathering po tayo po ay umattend ng church, is para po yun, pag dumating yung panahon na tayo po ay naroon na sa pagdating ng Lord, is hindi tayo mako-culture shock. Ano po? Tayo po ay parang, prepare na ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ako magugulat bigla. Ano? Kaya, yung mga bagay na ito is ginagawa po natin para pagdating ng araw is hindi tayo magugulat. Ano po? So, next po ay, yan. So, marami po ito eh. So, ito daw po yung norms po sa atin dapat. So, he speak to his citizens through his written word and directly to their spirit through his Holy Spirit. Ano po? Yung sa Word of God, sa law, sa commandment, and then do sa system of the kingdom. Yung pang-9, he maintain a code of conduct. Ano po? Yan, he enables his subject to attain his values and moral standard. So ito po yung mga dapat normal po sa atin. Yan, the culture of the kingdom of heaven is expressed through it, citizenry, which is the church. So, normal po sa atin itong pag-church. Ano po? So, next po ay, yan, nasa 2020 pala ito. So, ito po yung mga normal po sa atin na hindi po normal sa mundo. Yan, the culture kingdom is manifested in its citizens, language, dress, eating habits, values, morals, and sense of self-worth. Ano po? Hindi na normal sa atin yung pagmumura kasi hindi daw po yung makadiyos. Ano? Yan. So, maski daw po sa pananamit, we dress morally. Maski daw po sa pagkain. Sa values, sa morals, and sense of self-worth. Ano po? Tayo po ay namumuhay in the culture of the kingdom of heaven. So, the kingdom is a commonwealth, which means the king shares his resources. Kapag may crisis, dapat ang tignig natin, ang Lord ang mag-provide doon sa ating kinakaharap. So, kapag ganun ang tingin natin sa crisis, madali po tayong, sabi doon, makakapag-arise beyond doon sa crisis. Yung 13, the kingdom is not a welfare state. Its flourishing economy depends upon the hard work of its citizens. Ano po? Yung paglago sa atin daw po, sa kaharian daw po ng Panginoon, nakadepende doon sa bawat isa, sa atin po. Ano po? The king protects his citizens with an angelic army.
So ito yung mga normal po sa atin. Ang Lord is pinoprotektahan po tayo gamit yung kanya pong mga, army. The king educates his citizens. He wants to make sure that they remember what the kingdom of heaven is like. So, ganito rin. Kaya nagkakaroon tayo ng Sunday school, ng church, may nag-preach, may nagba-Bible study is para tayo po ay ma-educate through His kingdom. So, Next is, bibilisan na lang po natin. The kingdom of heaven is filled with light and glory. The righteousness and compassion and generosity of the king are everywhere. Ano po? Ito po yung mga normal po sa atin. Merong righteousness, merong compassion, at merong generosity. Ano po? The citizens of the kingdom learn obedience through the trial and crisis that the king allows. So, natututo daw po sumunod yung mga citizen ng langit, ng kingdom of heaven, through the trials and crisis. The citizens of the kingdom worship the king with awe and gratitude. Ano po? Yan yung mga norms sa atin. The citizens of the kingdom help the king to expand the kingdom territory as they exercise the authority He has delegated to them. So, ito rin daw po, yung citizen daw po, ito daw po yung normal daw po sa citizens. He helps to expand the kingdom's territory. Kaya tayo po, lumalabas po tayo, nag-evangelism, nag-share po tayo ng Word of God. Kasi nga, ayun yung normal po sa atin. Ano po? Yun yung normal po sa atin. So, see beyond the norms. The world around you is not the norm. The kingdom of God is. So, hindi po yung mundo po yung nagbibigay daw po ng norms sa atin bagkus yung kaharian ng Panginoon or the kingdom of God mismo. Yun yung normal po dapat sa atin. Number 9 na po tayo. Number 9 po is understand the true nature of resources. Isa pa daw po sa dapat nating malaman kapag daw tayo is para mag-arise sa crisis. Dapat naunawaan natin kung ano yung purpose, kung ano yung, kung para saan yung resources. Hindi lang porket may resources tayo is sige na tayo ng gamit. Ano po? Sige, dyan kayo tumingin. Huwag kayo tumingin sa akin. Sige, tatampo na ako. Iba. Yan. Sige, tingin na tayo. Yan, sige po. So, behave na. So, dapat daw, isa rin daw po sa dapat na unawaan po natin kung ano yung totoong purpose ng resources. Hindi lang daw po yung dapat, gamit lang po tayo ng gamit. Tapos, di naman natin, kumbaga, basta-basta natin ginagamit yung resources. Pero dapat daw alam natin yung totoong purpose ng resources. Ano po? Yun po yung number 9. So, you need to understand what your God-given resources are. Kailangan mo daw maintindihan. Number 9 na. Yan. So, only some of them are actual. Physical possession. Other resources include your giftings and your character traits. Meron daw material na bagay is our resources or kaya physical, magaling tayo, physical, malaki katawan, malakas. Or giftings or characteristic, or character traits, mabuting tao. Tuwid, magalang. So, yun daw po yung mga resources. Another resource is time. Oras daw po. One of your most important resources is your faith. Sabi daw po doon, dapat alam mo daw kung ano yung totoong purpose ng resources.
At itong mga bagay po na banggit po natin is iba't ibang uri ng resources. Meron daw physical, merong material, merong character, giftings, meron din yung time, meron din yung faith. So iba't ibang uri ng resources dapat daw alam natin, naintindihan natin kung para saan. So, as Jesus said, your life consists of more than your possession. Taken together, all of your resources must be managed well in order for you to flourish. No, lahat po na nabanggit po natin is dapat daw po is ma-manage ng maayos para daw po mag-flourish. How you manage and invest your resources determines your future resources. Kung paano daw po natin pahalagahan or gamitin yung mga bagay na meron tayo ngayon is masasabi daw natin kung ano yung pwede nating panghawakan balang araw. God is watching you to see how well you manage what He has given you already before He will give you additional resources. He allows problem and crisis to occur to test your resource manageability. Ano po? Yan. Yan, sige. Sige, Christian. Yan, in God's kingdom, an important part of management ability is generosity. Isa pa daw po sa kingdom po ng Panginoon, isa daw po sa pinakamahalagang kailangan natin i-manage is yung characteristic ng generosity. Are you willing to tithe? Sa daw po yun. Willing daw po ba tayong mag-tithe and more and more? Are you willing to humble yourself and work hard? Modeling yourself after your servant king. Isa daw po yun sa resources natin. Yung nature of our resources. Yung inutos ng Lord sa atin, kailangan mong mag-ikapo. Dahil sa Lord yung ating ikapo. Willing ba tayong mag-ikapo? Yan, are you willing to humble yourself? Sumunod sa Panginoon? So, mag-spend ng time sa paglilingkod, sa pagpapalalim sa Panginoon. Yan. Because good management involves adding value to whatever is being managed. Yun nga, parang lang po ito, pinagsama-sama pong yung pinag-aralan po nating lahat. Yan, pinagsama-sama na po ni Miles Monroe. Last na na po ito, topic po ito. So because good management involves adding value to whatever is being managed. Ano po ibig sabihin nun? Yung pagiging mabuti daw po na tagapag-manage ng mga pinagkatiwala ng Panginoon. Ito yung hindi ka lang kung ano lang yung binigay sa iyo ng Panginoon. Bagkus tumitingin ka pa na greater level kung ano pa yung pwede mong magawa. Hindi porket janitor ka magjaja. Hindi, hindi porket ano bang ministry? Gitarista ka na lang. Bagkus titignan mo pa kung ano yung maitutulong mo. Pwede ata akong mag-ayos ng upuan. Pwede ata ako mag-abot ng tubig. Yan. So, we add value sa lahat po na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. You need to invest your energy and gifts well. If you understand the true nature of resources, you will also appreciate their true value. Kung tayo naintindihan natin kung ano yung purpose talaga ng ating pong mga resources, maintindihan natin kung gaano sila kahalaga. Gaano kahalaga yung ating ministry. Naintindihan natin. Yan. Namadali na po ako ni Queen. Yan, meron pa daw akong 4 minutes. So number 10, act of faith. Ito na po yung last. Para tayo po ay makapag-arise po sa crisis, kailangan i-exercise natin yung ating pananampalataya. Katulad nung una, yung initiate solution, nabangga ka tapos wala kang gagawin. Hindi. So, isa daw sa pwede natin gawin is mag-pray. Act of faith. Mas magtiwala tayo sa Panginoon. So, you can talk about the kingdom all day. And you can talk about things like God management mandate. So, pwede daw natin sabihin na, pwede mo naman araw-arawin. Pwede mo naman daw pong
pag-usapan. So, but unless you step out and do something, no, pwede natin laging gawin ito. Ang mag-Bible study, pwede tayong laging mag-Bible study. Pwede tayong laging, hindi naman araw-araw, pero tuwing Sunday, ma-attend ng church. Pwede tayong laging magbasa ng Bible. Pwede tayong pumunta sa, hindi. Yan, so pwede nating marinig lahat or pag-usapan lahat ng bagay na patungkol sa Panginoon. Pero unless, para tayo daw po'y mag-arise sa crisis, meron tayong kailangan gawin. Sabi daw po doon, you step out and do something. Ano po ito? It's not good for much. You need to act. Nobody ever overcame a crisis by sitting down and doing nothing. Walang tao po na nagtagumpay doon sa kanyang kinakaharap na nakaupo lang at walang ginagawa. Ano po? So, meron po tayong dapat gawin at yun daw po ay act of faith. You know how the Old Testament is filled with story about good kings and bad kings. Alam naman po natin ito. May mabuting hari, may mga after Israel got started having kings. Ilan pa ba? Ganun po si Queen eh. Yan. After Israel got started having kings, it was a constant stream. Good, bad, good, bad. Ano pa iba-iba? Merong mabuting hari, merong hindi mabuting hari. Merong mabuting hari, merong hindi mabuting hari. Minsan din sa Israel din. Minsan lalapit sa Panginoon, minsan hindi, lalayo. Minsan lalapit sa Panginoon, hindi, ngayon lalayo. No? So, yan. So, a righteous king will be followed by his son, who was an evil man with a wicked agenda, and vice versa. Some of those kings were really bad news. They were crisis makers. Ano? Ayan. So, yun daw. Minsan may mabuting hari, tapos masusundan ng yung anak niya, medyo mabuti. Merong medyo hindi maganda. Tatayo bilang hari. Yun nga, mawala ulit sa Panginoon yung kingship, yung lugar na iyon. And then, yun, tuloy-tuloy, good, bad. Ano po? So, others, though were considered good because they reflected godly qualities and they promoted godly principle, time and time again, the good kings pulled the kingdoms of Israel and Judah back to their true king, God. When the good kings were on the throne, problem and crisis could be solved swiftly with God's help. Ano po? Yung pag mabuting hari daw po yung nandoon, madali na nalalampasan yung mga pagsubok, yung crisis. Yan, those Old Testament times, books of Kings and Chronicles could be called the book of crisis. It seems as if one crisis is barely averted, and its repercussions silence before another comes up to replace it. The kings and the people under them had to stay ready for the next blow to fall them. As today, cultures were clashing and human ambition and greed were making life miserable. So, ayun daw yung nangyayari. Ano po? Pag mabuting hari, madali nalalampasan yung crisis. Dahil nga, with God's help, ano po, yan, kapag yung sa Bible, yung mga mabubuting hari, sila yung malalapit sa Panginoon. So, with God's help, nalalampasan nila yung crisis. So, yung Chronicles daw po, yung Kings is book of crisis. Na kung saan, barely averted, minsan, parang maiiwasan, and then, minsan, nandoon na, minsan, maghahanda na lang ulit doon sa susunod na crisis. Ano po? So, parang yung tao, naghihintay na lang na maganda,
hindi maganda. Maganda, hindi maganda. Ano po? So, ganun daw po yung nangyari sa Old Testament times. So, a leader, yan naman po, yung kanina po, pinag-usapan po natin yung hari. Ngayon naman daw po yung leader. A leader who could step out and act on faith in obedience to God's will was one who could win over his enemies. Ang halimbawa po dito is si King David was the foremost of the good kings, and his victories over enemies' forces are still celebrated in God's glorifying song. Ano? Mahaba po yan, 2 Samuel 22, 2 to 5, 7, 15, 17 to 22, 28 to 38, 47, 49 to 15. Hindi ko na po nilagay. Kasi nga ba po. So, lahat po nung nakasulat po doon, kada tagumpay ni David, ginagawa niyang kanta. Ano? Lord, salamat Panginoon dahil pinagtagumpay mo ako sa aking mga kaaway. Binigay mo sila sa akin. Tunay, Lord, na mabuti ka. So, ganoon ang ginawa ni David. So, kapag yung isang leader daw po is kayang tumindig, ano po, dun sa kanya pananampalataya, through the obedience of God's will, madaling nalalampasan yung crisis. Ano po? So, yun daw po. Being a leader is we need to act on faith. So, meron pa po ito eh. Last na daw, last na. Last na. Yan, so, dito na natapos si Miles Monroe. Parang ano na lang to, buod na lang ito ng lahat. So, becoming an overcomer. So, dito kasama dun sa 10. Ano? Di ko alam kung bakit niya to binukod. So, so, kailangan mo daw maging overcomer kapag merong crisis. Yan, hello po, tuloy po. Yan, so, becoming an overcomer. So, yan, sabi ni Miles Monroe dito, sabi niya dyan, as I have been in the process of writing this book. Yan, sinasabi niya, babasahin ko po sa inyo. Ganito niya po ayan, kakwento ko po sa inyo. Yan, as I have been in the process of writing this book, the worldwide financial crisis has been getting worse every day. You and I know that this is going to be a long haul. We are going to need the principle and wisdom contained in this book because each one of us will be facing new crisis in the coming months and years. So, ganun pala yung ginawa ni Miles Monroe kasi nakikita niya na yung mundo daw nagkakaroon daw ng financial crisis, the worldwide crisis. So, kaya pala yun nga nagkaroon ng ganitong study si Miles Monroe upang tayo daw po kapag dumating yung crisis, meron tayong pamantayan kung paano yung gagawin natin. Yan, as I have been saying since the beginning, beginning, no one is exempt from crisis. Yan, simula po nung part 1, inaano niya, binubod niya na. Yan, is exempt from crisis, not even the most righteous believer in the kingdom of God. But the kingdom of God itself is never in crisis. As citizens of the kingdom, of that kingdom, we need to make it our business to tackle every crisis situation in faith, knowing that part of the reason God allows and even sends crisis is to enable us to grow. Ano po? Ano daw po ito? Yung kaharian ng Panginoon, hindi siya apektado ng crisis. But yung as a citizen of the kingdom of heaven, is tayo daw po yung dapat na humarap dun sa crisis. Minsan, inalaw po ng Lord ito para sa atin. Enable, para tayo is mag-grow. At para malabanan natin yung crisis is we need to act in faith. No, yung pinakamahalaga daw po na possession na meron daw po tayo is dapat meron tayong tinatawag na faith. Lapit na ito. Lapit na. Yan. He wants us to grow into His image in every way, reflecting His kingdom culture to the messy world we live in. He wants us to be part of the solution in each worldly crisis we face.
not part of the problem. He wants us to import His kingdom's culture by living by its principle and by keeping in active communication with its king. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yung problema. Kaya wag kang maging problema. Yan. Solusyon ka. Ano? Yan. So, hindi ka parte ng problema, ikaw ay solusyon. Yan. So, crises are always going to be part of the equation of life on earth until Jesus comes again. So, normal na po yun sa atin. Kaharap tayo sa crisis. Lagi tayong harap sa crisis kasi habang tayo po ay naririto, yan, as long as di pa dumarating ang Lord is, mayroon tayong haharapin ng crisis. The question for you is, ito daw po yung tanong daw po sa atin, how will you handle your next crisis? Will you demonstrate the right combination of faith, stability, management ability, perseverance, and confidence in the gifts He has given you? Handa ka daw bang sagupain, itakel, ano po, yung crisis na yon through faith, through stability, kung paano mag-manage ng mga ability na meron po tayo, perseverance, pagtsatsaga, pagtitiis, and confidence, lakas ng loob dun sa mga gifts na binigay sa atin. Kaya mo daw ba? Paano mo daw pa ma-handle yung crisis? Handa ba daw ba tayo i-handle? So how will you handle your next crisis? Will you rise to challenge? Yan. Will you rise to challenge the crisis? So, yan. Last na. Yan. Ito daw po yung gustong iwan ni Miles Monroe sa atin. Yan. I want to leave you with a challenge of my own. Ito daw po yung challenge niya sa sarili niya. Here it is. This book represents your instruction for the next 6 months to 5 years. I want you to take the advice I have given you and make it part of your default response. No, ito daw po yung dapat na una nating response. Yan, to the crisis you will surely face. My challenge is simple. Meet me on the other side of your crisis. I will be there ahead of you, waiting for you. Ano po? Guru, ang Lord po ang kausap niya po dito. The same is ibinababa niya po sa atin. Sinasabi po doon ni Miles Monroe, yung mga pinag-aralan natin patungkol sa crisis, maging yun daw po yung default response. Ano po yung default response? Doon ka, unang pipili. Hindi ka po magbabase doon sa kung ano yung sa palagay mong ito yung dapat kong gawin. But binigyan tayo ni Miles Monroe kung paano ba dapat natin kaharapin yung crisis. So, yun daw po yung dapat na default response natin. At yung challenge niya po sa atin, meet me on the other side of your crisis. I will be there ahead of you, waiting for you. And then eventually, you will arise above dun sa crisis. So, may tapos na po. Thank you po, Lord. Ano po sunod? Pray po tayo. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa itunuro niyo po, Panginoon God, sa amin to 10 ways, Lord, to rise above, Lord God, a crisis. Panginoon, kailangan pala namin, Lord God, mag-initiate ng solution. Kailangan pala namin, Lord God, i-express, Lord God, gamitin, Lord God, yung aming hidden potential, or hanapin, Lord God, yung aming hidden potential. Or Lord, kailangan po namin tumawag, Lord God, ng mga makakatuwang, humingi ng idea, Panginoon, kung paano kami mag-arise sa crisis. Or Lord, kailangan po namin i-test, Lord God, yung aming kakayahan, maniwala, Panginoon, sa aming kakayahan upang marsolba, Lord God, yung crisis, Panginoon, na aming kinakaharap. And Lord, kailangan pala namin, Lord God, tignan yung meron kami at Lord, yung hindi namin tignan yung mga bagay na wala kami. And Lord, kailangan pala namin, Lord God, aralin, Panginoon, yung mga bagay na meron kami. Tignan, Lord God, yung mga possible, Lord God, na may mga potential, Lord God, na pwedeng pagmulan, Lord God, na aming mga resources, Panginoon. In that way, Lord, sabi mo, Lord, sa amin, makakapag-arise po kami, Lord God, sa crisis.
Minsan pa po, Panginoon, itinuro niyo po sa amin, Lord God, na pag yung crisis dumating is kailangan po namin, Lord God, mag-act on faith, Panginoon. That way, Panginoon, with your God-given leading, Panginoon, sa amin, eventually, Lord, mag-a-arise po, Panginoon, kami doon sa crisis, Panginoon. Lord, salamat. Hayaan nyo nga po, Lord God, katulad po ni sinabi ni Miles Monroe po, Panginoon, sa amin. Sabihin, ganito rin po, Lord God, yung maging response po namin. Maging default response po namin ito, na kung saan dito kami magbe-base kung paano po kami haharap sa crisis. And then, sabi mo, Lord, you will meet us, Lord God, there, Panginoon. And then, eventually, mag-arise din po kami, Lord God, sa crisis, sa tulong niyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa po namin ito, Lord God, tinataas. Pangalan ng Jesus. Amen.